Sa mga gustong matuto ng mag-pull ng Smash 115, panoodin nyo itong video na to, mahaba-haba to, no? Hindi naka-mid carb yan din. Sana sundin nyo lahat ng sinabi ko. Ngayon, nasa inyo na yun kung ano kayo mag-pull wave. Sa ibang pull waver, kaya man akong komento. Itong paraan na to, sana makatulong sa inyo. San Pedro Pull Waver, isig nyo lahat. Salamat po. So magandang araw sa lahat. Ngayong araw na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-pull wave ng Smash 115. So ito po ay 2019 model. Kung makikita nyo po ang carburetor nyan, diaphragm type. Ayan po. Tindihin nyo po ito mabuti mga boss, no? Para po ito sa 2019 model, itong pull wave na ito. Magkaiba po ang 2019 sa 2021 gawa po nito. Pero po nito ang 19 na, no, yung pababa, no, meron po nito 2019 pababa, meron po nito. Pagka motor nyo originally wala pong ganito, hindi po para sa inyo ang video na ito. Nangangahulugan ang motor nyo po ay 21 pataas. Okay, ito po ay 2019 pababa model na Smash. Okay, so magsisimula tayo dito. Tatanggalin nyo muna to, itong sakit ng stator. Dito po nakakonect yan mga boss, no? Malabo nyo naman mapagbaliktad dyan at hindi man papasok yan. Alisin nyo muna yan kasi mamaya magmamodify tayo ng stator mga sir. So una muna, pag mainit pa yung makina, habang papalamig kayo, dito muna kayo putulin nyo na lahat ng sakit ng stator ng regulator. Wait, ito, putulin nyo muna lahat yan. Kailangan kasi natin ihinang, no? So puputulin muna natin. After nyo maputol, gamit kayong lihwa na regulator, lihwa, no? Unahin yung kulay pulang wire, no? Sa kulay pula ng harness ng Suzuki, kulay pula, isama nyo yung black at saka yung pula, black wire at pula. Sa mga gustong ilagay ito sa accessory wire, nasa inyo yun. Pero sa akin, pinagsasama ko na yan. Okay, so sunod na kulay natin ng wire, itong kulay itim. Itong itim ng Suzuki, no? Itim na may stripe na puti ay ground. Isama nyo sa kulay green ng regulator. Tapos madali na po ito, dilaw sa dilaw, no? Yung dilaw po nito ay may stripe na puti mga boss. Wala naman ho ibang dilaw dyan sa sakit ng regulator, no mga boss. Dilaw sa dilaw. Tapos yung kahuli-huli ang kulay, yung kulay puti, puti na may stripe na pula. Ito po yung charging, no? Isama nyo rin po sa puti. Tapos na. Ganun lang ho, no? 4 na wire lang po yan. Positive yung pula, negative yung black na may stripe na puti, light coil po itong dilaw na may stripe na puti, at charging po itong puti na may stripe na pula. 4 na wire lang. Okay, after nun, dito doon naman kayo tatago sa kabila, dadako. Okay, sorry, dito naman sa kabila, paano man dito tayo magba-battery drive, no? Sa mga nagtatanong dito sa grupo, tuturo ko na. Sabi madamot, o ito na, pare-pare samantala walang kinikita na. O lahat na tayo mag full wave, no? Ito may balot ito na electrical tape. Tanggalin yung tape, ito yung balot nya, no? Tapos dito hahanapin nyo po dito yung baka huwag kayo magkamali, no mga boss. Talasan nyo po mata nyo. Asensya na, cellphone ko medyo malabo, no? Ang kulay po ng wire na ito ay dilaw po na may stripe na puti, no? Baka po magkamali kayo, meron din po ditong dilaw na kamukhang-kamukha ng wire na yan, no? Ang labo ng cellphone ko. Ito po kasi ay ang pagkakaalam ko, no, white stripe dilaw. Baka po kayo magkamali, mag-iingat po kayo mga boss, no? Ngayon, no? Hindi po dyan. Ang hahanapin nyo po ay dilaw, stripe puti. Liliwanagin ko mga boss, ha? Pasensya nyo na, malabo ang cellphone ko. Tapos sa 19 model pababa, ito po ay kulay orange, accessory wire ng Suzuki.
Putulin nyo, yung nasa ilalim, pabayaan nyo na yun doon. Babalutin nyo na ng tape yan eh. Tapos ipagsama nyo ganyan, no? Ngayon, huwag nyo siyempre kalimutan ihihinang yan. Ngayon, kakatapos ko lang, no? Kaya ito ay nakabukas pa. Para malaman nyo naman kung tama yung pinagagawa nyo, no? Mga boss, kung tama kayo sa napili nyo yung dilaw na wire, i-on nyo po yung susi. Pagka-on nyo po ng susi, kakaroon po ng neutral light yan, mga sir. Okay? Off, on. Tapos i-on nyo yung park light. Pag mas na nyo yung ilaw, yun, nagkakaroon ng ilaw. Off, on. Off, on. Okay na. So, naka-battery drive na yung park light. Naka-battery drive. Ito kasi isang single switch lang to eh. Off, on lang to eh. Ito, kasama na nito, yung park light kasama na headlight nyan. So, naka-battery drive na kayo. Okay? Nakapaglagay na kayo ng full wave regulator. Nakapag-battery drive na kayo ng headlight. Tapos na. Okay? Anong gagawin sa susunod? Hihinang nyo yan, isasara nyo yan. Tapos na tayo doon. Dito naman kayo susunod, no? Magkakalas nito. Okay po. Stator, babaklasin. Ngayon, babaklasin ko muna. Isusunod ko yung video. Tuturo ko rin kung paano mag full wave ng stator. Okay? So, saglit lang. Baklasin ko muna. So, mga boss, lapit mo. Ito naman yung pag full wave, no? Ng stator, ng Smash 115. So, may iba rin ho yung sa 2021 pataas model na. Ito po ay 19 model. Mapapansin nyo ho dito, meron ho ditong poste, no? May magnet wire po dyan. Inalis ko yung magnet wire na yun, dinuksungan ko ng wire, pinadaan ko sa ilalim. Ito na yun, no? Dito ko nilagay. Ngayon, yung dating nakahinang dyan, dalawang magnet wire, ito yun. Kita to? Yan. Ito to. Dalawang magnet wire. Hindi nga nalinaw yan. Ewan ko ba dyan. Dalawang magnet wire to na nakahinang dito. Originally, no, aalisin nyo yun, pero ihihinang nyo sila uli. Tapos yung wire na galing dito sa magnet, sa ground, sorry. Sa ground. Ground po ito kasi tinan nyo. Kung halimbawa mag-check tayo ng continuity, maano nyo tumutunog ko. Ito, ilagay natin sa bakal, sa ground. At saka dito. Yan, konektado po sila, no? Kasi ito home post na to ay ground, okay? Alisin yun doon, duksungan ng wire, ilipat dito. Tapos na po. Ganun po mag full wave ng Smash 115 stator. Sa 2019 model ho, sa 2021 almost the same, kaso medyo mahirap sungkitin yun dito. Kasi ipit na ipit ho yun. Iingat ho kayo sa 21 model pataas. Dito ho nahihirapan. Okay? So sa pagtanggal naman ito, kasi kailangan ito tanggalin, ito, tsaka to. Ito luwagan lang para ito mayalas nyo, para madali kayo maghinang ng wire, no, para madali kayo mag-modify. Nakangat yung stator. Nagamit kayo ng, kita to boss, PH3, no, PH3 na Philip, no, ayan ko, Philip na bit, no. Tapos ito saktong-sakto yan dyan mga boss, no. Sa mga ulo na yan, para hindi nyo mabilog. Lalo to, napakasela nito, no. Yung tornilyo ng ng bracket, saktong-sakto po yan dyan. Ayan mga boss. Tapos gamit kayo ng, saan yun nagpunta? Ito. Gamit kayo nito boss. Kung tawagin ng sinawa ng tao to, magic screw. Ayan, tawag naman ng karamihan, impact drive. Gamit kayo nito para madali yung malawagan to, kasi totoo lang, pagka mahirap, pag wala kayong ganito, no, baka mabilog nyo. Pwede naman yung ginagawa ng iba, tinutuktok na ganyan, tapos pinipili ito ng T8, no, 8mm na socket. Pwede naman, wag lang dadaples. Ito kasi walang daples, habang pinapalo mo to, lumulubog at pumipihit ito. So ganun lang. Ngayon mamaya pakikita ko sa inyo yung output. Bubuuin ko na to. Linisin nyo muna mabuti baka boss, kasi yung lupa-lupa na yan, pag dumikit dito sa pagitan na to, magkokos ng leak. Ayaw naman natin lahat yun, kaya lilinisin yung mga lupa-lupa na yan, lahat yan lilinisin. Okay? Mamaya nakat mo na. Para malaman nyo kung tama yung ginawa nyo sa full wave, no, meron dalawang socket yung stator. Ito yun, no. Itong blue-green pulsar yan. Dito tayo sa dilaw tsaka white. Set nyo yung multitester nyo sa continuity, mga boss. Kaya hindi ako malabak yan. Natatag yan. Ang nangyari sa'yo, Brad? Dalawa pa siya.
Ilan yung sa'yo? Ilan siya? Yan. No, pagka magkasama, tutunog. Originally, dalawang yan. Nung bago kayo mag-full lead, tumutunog po talaga yan. So, tama po yun. Tutunog po, ano. Dapat po, hindi po yan tutunog sa ground. Pag pinagsama nyo ganyan, tatapat nyo sa ground, sa bakal. Kita to? Hindi po tutunog yan, mga boss. Pag tumunog po yan, sala po ang full lead nyo o kaya ang stator nyo, grounded na po. O, yun na. Hindi ka advice ako sa akin ng Ngayon, kakabit na lang to, paanda rin. Tapos bubuoy na yung kaha. Kabit na yung headlight. Yun na, tapos na ho. Full lead na motor nyo. ban. Tapos, Direct pa ako ng sinulungan. cut mo. Check mo na. Apa. So, output tayo, ano, 14.8 mga boss, kahit birahin. Ito ko lang dito. Yan. Basta yung headlight mga boss. Tapos mo rito. Philips natin, T19. Matagal na natin ginagamit. Matibay, maasahan, pang matagalan. Meron tayong 14 point. Yan. Siyempre, pag binira, angat pa yan. Napaka-importante mga boss na hindi ito umaabot ng 15 volts. Mga boss, no? Ayan, kita nyo. Charging tayo. Bakit ito mataas? Paliwanag ko lang. Bagong full wave po ang motor, natural ang baterya, hindi po ganun kataas. Pero pag ito yung nagamit na to, ng ilang araw, tuloy-tuloy na gamit, bababa na po yan hanggang 14.4, 14.3. Oh. Regulator na ginagamit natin, lihwa, ganun pa rin. Oh. Pati natin ang headlight kung may overcharge. So, ito na yung ating output sa ating motor na full lead Smash 2019 model. Sana nagustuhan nyo ang ating pagkakagawa sa motor. Oh, dito naman sa regulator, pakita mo to. Yan, malinis pa rin yung wiring natin sa taas, no? Yan. Tapos pakita mo sa kabila, dito sa kabila. Yung pagkaka-battery drive, no? Pagkatama natin balutin, yan, malinis pa rin. Wala dito sa mukha, wala tayong ginalang wiring dyan. Dito lang talaga tayo gumalaw at sa regulator. Yung sakit na stator niya, pakita mo to rito, boss. Ito. Yan pa rin mga boss, no? Walang modification dito na naganap. Yun pa rin. Pure stock. Walang binago. Sila pa rin yun. Walang dinagdag, walang nagbawas. So, yan ang trabaho ni San Pedro Full Weber. Kung magtitiwala kayo, maraming salamat.